Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Bestra, the ARD for Operations, Jail Senior Superintendent Pio Cirozero, the Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, lahat ng Division Chiefs, Section Heads, at mga kasamahan ko sa Regional Office, lalo-lalo na po sa Chief ng ating Community Relations Service, na si Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Florese, and our fellow CR staff, si Nikki and OC. Marahing hapon sa Indo Gabos. Huwag din po natin kalimutan, syempre, napaka-snappy natin ng mga personnel sa field sa 6 na probinsya ng Bicol. We have from BJMP Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. Ayan. Okay. So, bago po yan, updates po na po tayo sa mga kaganapan na meron tayo sa BGMP RO5. So, natapos lang po na we actually just walk through ng ating moving up ceremonies nung nakaraang linggo, di ba? At nakakataba talaga sa puso na yung ating schools and universities and colleges ay talagang nare-recognize ang kakayahan ng isang jail officer, having invited our personnel to be a part of their moving up exercises. So, marami po sa ating mga personnel ang na-invite bilang guest of honor sa iba't ibang graduation exercises. Yung iba sa kanila ay inanyanahan pabalik sa kanilang alma mater, habang yung iba naman ay dahil malapit at maganda ang relasyon ng school sa jail facilities. So, kumbaga, naging constant figure na po tayo sa mga ganitong mahalagang okasyon. We want to say, give a special mention to the following personnel na invite para sa itong mga okasyon na to. No? We have JO1 Cardino ng Legazpi City Jail, John Derek Apoli ng Sorsogon City District Jail, JO2 Andy Grace ng Santo Domingo District Jail. We also have JO3 Mac Alison Calleja and JO1 Mark Anthony Betsaida. Ayan. Sila po ay ang mga na-invite po para magsalita at magbigay inspirasyon sa mga bata. Ayan. So thank you for representing our jail bureau and for serving as an encouragement and inspiration to the kids, because what we always say, children are the future. Ayan. Okay, so going back just a little bit sa ating katatapos ng na Holy Week, no? Nagkaroon po tayo ng Bisikleta Iglesia. This is actually the 6th edition of the Bisikleta Iglesia, kung saan po for the past 5 years ito po ay ginaganap sa Albay. So ngayon naman po dinala po ito ng ating organizer sa Camarines Sur, and we want to say thank you to the amazing support na binigay ng community para sa ating pang-6 na edisyon ng Bisikleta Iglesia. So we were able to visit 7 churches noong Black Saturday, and let's of course i-highlight po natin yung efforts po ng ating kasamahan sa Naga City District Jail, Male Dorm, sa pangunguna ng ating acting warden na si Jail Chief Inspector Ralph Vincent M. Bobbies, for facilitating this amazing event. And of course, nandun din yung Team CRS para sumuporta sa event na to, because this event actually started with the CRS. Okay? So also, one of the, as a perspective kung ano tong Bisikleta Iglesia, this started in 2018. Though the pandemic temporarily halted this event, it triumphantly revived in 2023. So every uphill climb, the biking community has supported our activity throughout the years. Ito pa ha, may magandang balita po tayo kasi nagpa-raffle din po tayo during the Bisikleta Iglesia. And you know what? Ang nanalo po ay taga-Tabaco City District Jail na si JO2, sino to? JO2 Alexander John C. Brutas. Ayan. So, as a good news, no? Kasi instead of taking home yung kanyang grand prize, which is a brand new Garuda mountain bike,
generously donated by Aventura Bicycle and Outdoor Shop. Alam nyo, he decided to donate this sa Naga City District Jail Mail Dorm. Ayan. Palakpakan naman po natin si JO2 Brutas. It's a very good thing to do, JO2 Brutas. Kasi sa mahal ng gasolina ngayon, napakahalaga na meron kang bike. I mean, like to and fro, okay na rin, bike mo na lang yan. Kami sa nga iniisip ko, itakbo ko na papunta ng opisina. Ay, nagjo-joke lang ako. Pero why not? Mamayang hapon gagawin ko yan. Nasa running era na ako eh. O ayan, hello po sa mga kasamahan ko ng mga runners sa Team Reformers. They are actually a group of ultra runners. Sila yun, ako runner pa lang. Papunta pa lang ako doon siguro. Hopefully. Alright, so this was actually donated to Naga City District Jail at chosen as a beneficiary of this bike ay relative po ng isang PDL na estudyante nag-aaral. So nagpapasalamat po yung ating pamilya ng PDL kasi po nabigyan po sila ng ganitong regalo. Ayan. So maraming salamat at Diyos mabalos po sa iyo, JO2 Alexander John C. Brutas. Okay, so time check is 3:10 in the afternoon. Ayoko na itong patagalin pa. Gusto ko na pong ipakilala sa inyo ngayon. Ang kasama ko ngayon dito sa studio. Okay, actually he is what we can actually consider him as a modern jail officer. Having been in the service for 3 years already? Magpo 4 years na. 3 years pa rin yun. Hello, wala pa pala siya sa screen. Okay, so we can actually say that he is a modern jail officer and currently he is the custodial, escort custodial officer, but he is a master of the lens kasi photographer po siya and a layout artist by heart. A creative mind din po siya. And aside from that, he is also a vocalist of the Reformers Band and alam nyo, ang galing niya sa Arnis. Actually, mandami niyang medal na inuwi para sa BJMP sa pag-Arnis. Yun. Ladies and gentlemen, hindi ko na pa patatagalin pa. We have with us JO1 Jezreel C. Comida, the pride of the Legazpi City Jail. Hey, Coms! Ano parang behave niya? Hi, Coms. Una sa lahat, thank you so much for joining us this afternoon. Batiin mo na muna yung mga yung mga fans mo. Yan, binabati ko po yung mga ka-workmates ko po dyan sa amin sa Legazpi City Jail sa pamumuno ng aming pinakamamahal na jail warden at napakasipag, si Sir Jail Superintendent Tadler K. Samonte. Good afternoon po, sir. At sa aming Deputy Warden na si SGO4 Adrian Galapati, sir. At sa mga buong kasamahan ko sa Legazpi City Jail. Hello po sa inyo dyan. Ayan. Okay. So, actually, ang pagiging jail officer, like I always mention in our programs, I've been doing this for so long already, is ang isang jail officer, you have to actually be able to perform multitasks. Diba? Totoo yan, Coms, kasi you having been working with us sa Community Relations Service, sa Regional Office, and then with the band, diba? Yes, LO is the key. Ayun. So, I would like, parang gusto natin ipakita sa community, sa mga viewers and listeners natin, yung how we actually balance security, work, and your creative passion. Pero simulan natin, Coms, no? Simulan natin dito, Coms. Sabi nga natin, you are the escort custodial officer ng Legazpi City Jail. You know, not plenty of our members of the community know what this part of the service is all about. So, tell us about this, being an escort custodial officer, Coms. So, ayan po. Well, Ma'am Ruth, thankful pa rin ako and so humbled pa rin na na-invite and I'm happy to be here. Kahit yung mga ilang nandito na talaga ako. But anyway, behind the camera nga yan. Behind the camera lang naman. Pero, well, currently po, I am assigned as an escort officer of the said facility sa Legazpi City Jail. And
everyday namin na role sa jail facility is to transport and escort our persons deprived of liberty or our clientele to the respective courts. So yan yung kadalasan namin pong ginagawa as escort officer. So yan po yung kumbaga responsibility namin. And then ito yung nagsisilbi namin na role sa jail. Yun po. Okay, so na-mention it comes to and from their court hearings. Okay, are there instances na you have to escort our persons deprived of liberty na hindi sa hearing? Di ba meron? Yes po, Can we ma'am. mention those times na kailangan natin i-escort yung ating mga PDL? Yes po, ma'am. So, ang responsibility po namin as an escort officer ay nakasaad po talaga sa BGMP Comprehensive Operational Manual ng 2015. Under Rule 5 ng Custody and Security Control, Emergency Plans, Movement and Transfer of Prisoners or Detainees, under Section 40, yan, binabasa talaga. Ang pinakatrabaho namin ay dalhin yung mga PDL namin with the virtue of court order. So, dinadala po namin sila sa kanilang court order for kanilang court para sa kanilang hearings, sa kanilang arraignment, preliminary investigation. Pangalawa, to appear as witness in any investigation or formal inquiry. At pangatlo, ay meron din sila, pwede din po namin silang dalhin to view the remains of their deceased relative within the second degree of consanguinity. Yan yung mga grandparents, grandchildren, siblings, full or half, and sometimes uncles, mga tito, tita nila, depende po sa legal jurisdiction. At lastly po, syempre with the virtue of court order, dinadala din po namin sila sa hospital and clinic to undergo medical examination or treatment po. Okay. So, let me just get this clear, no? So, ginagawa natin yan by virtue of a court order. Yes po, ma'am. Okay. Hala, naisip ko tuloy, what if are there times na out of emergency na nadala natin yung PDL? Out of emergency na walang court order. Did that happen already? O anyone from the operations division pwedeng sumagot nito. But was there ever a time? Kasi out of emergency na yun, di ba? Opo, ma'am. As long as the welfare or yung kinakailangan po talaga or emergency po talaga, pwede po natin yun gawin according sa aming sa manual po. But kailangan po natin inform yung court. We have to inform the court. And inform din po natin yung si RD and then yung the operations po. That we did some kind of emergency para po madala yung ating PDL kung emergency na for life and death situation. Okay. So when we say emergency, this is basically between life and death Yes, situation. ma'am. So yun. So kung hindi naman life and death, ay, Uy. kaya nga emergency. Ayan. Ayan, ma'am. Okay. So, ayun. So, napag-uusapan lang naman natin yung pagiging escort mo, no? Okay. So, but there are also times, di ba sabi ko nga multitasking There are also times na even if you're not escorting, nagjo-duty ka pa rin sa ating jail. Yes, diba? ma'am. So, nasa like you basically nandun ka sa loob ng ating penology building. Yes, ma'am. Okay. Yes. So sabi ko nga, modern jail officer, actually one of the proofs na kailangan talaga ready ka for multi-tasks sa loob ng isang jail facility. So, yung mga nagsasabi talaga na sobrang relax na yung mga trabaho ng isang jail officer. Subukan nyo na muna po mag-BGMP bago nyo i-comment Yes, yan. yes po. Okay. Well, anyways, all right. So, on top of being a custodial officer, di ba sabi ko nga, you are known for having an eye for photography and layout. I would like to know paano nagsimula itong hilig mo as a visual artist. Well, Visual arts, I mean. yes, ma'am. Well, apparently, ma'am, way back ng dati sa high school or college, ma'am, usually yung pagiging hilig ko sa visual arts is parang nagkaroon siya ng sa akin nung
yung kailangan namin mag-present na sa high school, kasi during high school, kailangan mo maging presentable sa pag nagre-report, di ba? Dapat Yes. yung creativeness lumabas talaga para mataas ang grade. Yun yung ano niyan. Opo. Tsaka yung creativeness ko, parang yung pagkakaroon ko ng hilig sa visual art is doon ko na master siya. Parang doon ko siya na enhance palalo. And then way back to college na nagkakaroon to say din po ma'am na naging part din po ako ng campus journalism. So Ayan. meron So, din ng parte ka rin ng newsletter ng school nyo. Yes po dati. ma'am. So, graphic artist ka doon or photographer? Bali, ma'am. Nag-attend lang po kami ng mga trainings. So, nakaka-absorb din po ako ng mga techniques nila. But, nung dati is How old are you, Combs? 27 po. 27. I have a really a good feeling na nakakasama mo yung anak ko sa mga press conferences. O shoutout sa anak ko, VR. Actually, kasi nag-top 2 siya dati sa Ay, wow. district press conference and then the regionals. So if you're 27, baka. 27, malamang nakasama mo. Hala, na ibig sabihin. Ano kasi ako dun, ma'am eh. Hala. Diba? Opo, ma'am. Anyway. Nabanggit ko lang. Oo. Well, anyways, okay. So, maganda yun. Maganda talaga yun. Pagka napapractice mo talaga yung hilig mo, pagka nasa school ka pa, nadadala mo talaga yan Yes, ma'am. sa paglaki mo. And I am really grateful na on most of yung mga generation ngayon, nagagamit yan sa work. And ako din, grateful ako, nagagamit ko yung course ko, yung hilig ko Yan. sa pagiging jail officer. You're one lucky individual, Combs, kasi nagagamit mo yung pagiging visual artist mo. Yes po. Ayan. So you started in high school. High school. Sabi mo, high school, kanina, opo, high school. Doon. Do you remember the very first photo that you took? Tama ba that you took? Yes, kasi past Yes. tense na. Okay. Ang Do you na- remember the very first photo that you took before? Yung very- ramdam mo na, wow, ang ganda nito. Yung parang tipong manandyan yung dahon, tapos may nagaturutag doon na dyan na drop. Oh, mga di ba? ganun ba? Ako, ma'am, naalala ko yung mga first photo na parang may impact sa akin. Is usually kasi ma'am, nasa action shots ako eh, sports. Okay. Yung bola mid-air, between the net, tapos nandun yung bola, tapos merong dalawang player. They are meeting midway, di ba? Tapos nasa air sila lahat pareho. Okay. Kaso nawala na yung photo na yun. You took that in Yes. college, High school, high ma'am. school. Okay, so anong cellphone gamit mo? Using cellular phone. DSLR? Cellular phone lang, Cellphone ma'am. na. Yes, ma'am. Okay. Hala, dapat maganda yung cellphone mo doon. Kaya na-capture mo man kasi yun. wala pa kami cellphone. Wala? Nakihiram lang kami, Nakihiram ma'am. lang. O, see? O, kahit anong klaseng mobile phone yan, basta Yes. talaga may talent yung humawak. Ayan. Nakunan. Okay. Napakaganda nun, ma'am. Sana nga nakuha natin. Wala, sayang. Hindi natin makita. Well, anyways, ayun. So, yan, yung very first na photo that you took. Yes. Okay, and then, Ayun. marami ng I just wanna know, di ba sabi mo kasi nag-join ka sa mga sa training, sa mga press conferences opo. when you were a student before. Ano yung mga sinasalihan mo? Kasi marami, we have editorial, Yes. we have cartooning, we have the news writing, the layouting. Saan ka dun? Sa ma'am? Sa broadcasting. Sa broadcasting. Then, news writing din Nag-news po. writing. And feature writer. Nag-feature writing ka. Sige, ikaw na. Uy! Ala. Ala, galing talaga. Oh. Yun ma'am, yun mga experience ko. Then, pinapa-undergo pa kami ng iba't ibang Kaso, hindi na kaya ma'am. Isang tao lang po. Oo nga. And to top that, no, di ba nakwento mo rin sa akin, no? Yes, Kasi, ma'am. di ba may mga palarong pambansa? Ayaw po. Di ba? Doon ka rin sa Arnis. Yes, ma'am. Kasi parang doon ka nagsimula Hindi, din apa. sa sports na Yes, yon. yes ma'am. O, sige. Coms, ano pa ba yung hindi mo kayang gawin? Hello. May ganun. Okay, so
habang fresh pa po, no, habang nandito pa, habang nakikita pa po na baka mamaya kasi ano na to. We wanna say hi sa chief po ng Health Service Division. Watching po ngayon ang team HSD na sa pangunguna po ni Doc Jessie Selga. Ayan. Hi, Doc. Hi, Love you, Doc. Doc. Hello Ayan po. Nanonood din po, syempre, si Miss BJMP 2023 National, J.O.1 Nikki Diane Noarin Marbida. Yan. Ayan. And nanonood din po pala si Ma'am, Inspector Denise Aurelio. Hi, Ma'am. Marhay na hapon po. Good And of afternoon course, po. our friends from Piodoran, BJMP. Let's also not forget to greet, of course, nanonood po ngayon. Lagi itong nanonood si Ma'am, Chief Inspector Marivic Bausa from the Chaplaincy Service Hi, ma'am. Office. Hi, ma'am. Ayan. Good afternoon po. Okay, so next question. As a photographer, syempre you capture stories inside the jail. Yes, Hindi lang sa jail, pagkakasama namin kayo, di ba? Sa mga Opo. events natin and all. In your experience, paano nakakatulong itong mga pagkuha ng litrato sa mga activities natin para maintindihan ng publiko ang tunay na nangyayari sa loob ng piitan? Bali ma'am, to make it short ma'am, yung lahat ng mga photographs naming kinukunan is nakakatulong po talaga siya. Parang nagiging siyang bridge sa community na nakikita po natin kung ano yung mga programs at mga ginagawa natin to the welfare and development ng ating mga PDL. So hindi lang po kami gumagawa ng program na yun dahil lang sa kagustuhan namin. Siyempre meron po yun na like reason behind. So yun po, bali yung mga kinukuha namin po is mga behind the scenes. Kung baga, in other words, we give transparency and to build trust in the public sa pamamagitan ng what I call visual stories. Okay. At So, dito yung pumapasok yung, actually, kanta to a picture paints 1,000 words. Yes. Diba? Yan, ma'am. Hala, Totoo. oy. Ayan. All right, so more of our kwentuhan with our modern jail officer JO1 Jestrel C. Comida kasi we were advised muna to take a commercial break by our beautiful tech guy, Yes. Ma'am Vani. Babalik po ang Jail Matters and the Community. See you in a bit. DWIZ time. It is now 3:25. That time check was brought to you by M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. This time check is brought to you by Honorable Hisham Ismail and the City Government of Legazpi. Uy pre, si Ru dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lunario! Now na! No more excuses. No more waiting. Your fitness journey starts now at Anytime Fitness. We are open 24/7. Anytime Fitness gives you a world-class equipment, expert coaches, and a supportive community. Train smarter. Feel stronger. Be unstoppable. Join our AF community and be a member. Visit us at the 3rd floor, Ayala Malls, Legazpi City. Or message us at Anytime Fitness, Ayala Malls, Legazpi Facebook page. Call us 0917-723-5497. Sign up with us at Anytime Fitness, your health and business partner. Karambola nationwide na!
Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Cebu, 98.7 Davao, 92.3 Legazpi, 93.5 Cagayan de Oro, 98.3 General Santos, 89.5 Iloilo, at sa 95.1 Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, Nationwide na! Alright, nababalik po ang Jail Matters and Community dito po sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon. Ganito po ang inyong likod na si SJO1, Ruth M. Castor. Kasama ko po ngayon sa studio ang ating pride ng Legazpi City Jail na si JO1 Jezreel C. Comida. Are we seen on the screen already? Okay, so balikan natin yung tanong kanina, Coms, no? Yes. So before our commercial break, natanong kita na as a photographer, pagka, di ba, you capture stories inside the jail, sa iyong experience, paano nakakatulong ang pagkuha ng mga litrato ng ating mga activities para maintindihan ng public kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob ng piitan. And then we also talked about how one photo can actually paint 1,000 words. Yan. Diba? So, aside from that, share us your perspective about how important it is for a photographer to be able to show to the community what exactly is happening in our jail facilities. Ayun, ma'am. Siguro, ma'am, naniniwala po ako, ma'am, na para sa akin, ma'am, yung mga litrato na nakukuha natin sa bawat activities at sa mga rehabilitation programs natin sa mga jail facility or maging mga community engagement po natin ay nagsisilbing opportunity po talaga siya at parang bintana sa community. Why? Dahil doon, ma'am, na ipapakita natin na ang ating mga PDL ay nasa proseso ng kanilang transformation at pagbabago. Wherein na ipapakita din natin na sila'y nagsisikap talaga upang sa kanilang paglabas, maalis yung stigma sa kanila ng community at matanggap sila at hindi dahil sa nakakulong sila sa kanilang pagkakamali, meron pa ring second chances. Kaya nga katulad po ng sinabi ko kanina, we give transparency at ito ang para natin para mag-build ng trust sa community. So those are the things that we call the visual stories na ating naipapakita sa community, ma'am. Ito yung mga behind the scenes ng kanilang kwento ng pagbabago. Okay, malaala mo kaya na tayo. Okay. No, seriously speaking, I mean, like, it's actually your mission as a photographer. Yes. Diba? Ulitin ko lang, to show to the community what we're actually doing sa loob ng ating mga facility. Diba? Apo. I mean, like, kaya nga, nandyan na rin yung mga social media applications, Yes, like our ma'am. Facebook, kung saan po doon na ipapakita natin yung mga programa natin. Pero hindi lang basta-basta. Hindi lang. Kailangan, yun nga, sabi mo nga, dapat kailangan may creativity Yes. yung ipapakita natin na Apo. litrato. Yun. Alright. So, mahirap ba pagsabayin, Coms, yung pagiging security-oriented mo at pagiging creative? I mean, like, how do you switch from, may switch? Switch. From Switch. custodial mode to artist mode. Ayan, Oh, ma'am. sagutin mo yan kasi may share din ako. Sige po, Okay, ma'am. so how do you do that? For me naman po, ma'am, hindi naman po siya mahirap pagsabayin. For me lang po, para hindi ko naman po inilalat na ano. But you have to put yourself into the role, kumbaga, ma'am, na which is given to you. Kasi we are trained to be flexible po and Yes. adaptable. Na kung saan ka man ilagay, you're prepared. Yun. Kasi we are bound to give our very best in our functions as our mantra states naman. And at the same time, we can be creative in a way na makakatulong din tayo sa ating mga PDL. For example, like we could make successful stories out of it, mga best practices natin
sa ating mga jail facilities, yung mga community engagement po natin and even programs, nasa tingin natin makakatulong sa ating mga clientele. As well as nabuboost pa ito at mas lalong gumagana ang creative side natin. Yun po. Okay, this is actually not part of the script, but I wanna ask you, bilang as a creative to a creative, ano yung biggest noise sa'yo? Kasi iba-iba, maraming mga ingay yan, di ba? What is the biggest noise to you that affects your creative side? Siguro, ma'am, for me, yung yung bombarded ka na ng mga ideas, kung ano ba yung uunahin mo. Ano kayo Okay. magkiklik? Parang ganun po. Creative ka talaga sa dami ng mga ideya mo. Parang, you have to prioritize your Opo, ideas according to your goal. Parang Yes. ganun ba? Yan yung noise mo. Yeah po, Okay. ma'am. Parang, at sa dami-dami ng pumapasok na pwede, maraming what ifs or ano kayo yung pwede na pinaka magkiklik sa kanila. Yun po yung nagiging noise ko. Anong uunahin? Parang ganyan po. Okay. Ako, yung noise ko is, literal na noise. Well, I'm not a visual artist actually. Ang parte ko naman is as a writer. Yes, You know, ma'am. but I can write Yeah. under pressure naman. Oo. Tapos, basta, gusto ko Opo. lang, I would like to write na parang maayos yung kapaligiran ko. But if I am not given any choice, I have no other choice but to do it. Yes, ma'am. Gagawin ko na din Opo, naman yun. talaga. Lalo na pag talagang kailangan Kailangan na gawin na to. kailangan. Ruthie, ganyan. Yeah. Okay. Ayan. Okay, so going to the next question. Sa digital age ngayon, graphics and layout there are very important. So how do you use your skills as a layout artist para mas papaganda ang ating information drive at communication sa community? Ayun, ma'am. Sa digital age ngayon, ma'am, yung ating mga infographics, yung mga visual stories po natin, and mga nakapost sa ating mga page ay naka-incline talaga doon sa welfare and development ng ating mga PDL. Plus, the programs we implement. Yung mga community engagement din po natin ay isasabay po natin sa trend. Kasi, which is helpful at useful talaga when it comes to giving information sa community. At syempre po, sa tulong din po ng mga workshops and seminars na kinokonduct ng ating Community Relations Service Office sa pamumuno ng ating napakasipag na si Ma'am Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Flores. Hi, Ma'am Ken. Ma'am Ken, hello po. Sa pagbibigay ng mga tips and mga mga bagong techniques or mga bagong atake to have many ways kung paano mas catchy, mas informative yung mga contents na pinipost natin online para sa ating mga community. It's basically the very reason kung bakit nakatatlong magkakaroon na tayo ng pangatlong CRS Yes, that's it. Congress ngayong taon. So this is taon-taon actually, 'di ba? Binibigyan natin ng ini-enhance natin yung capability Yes, po. ng ating mga community relations service officers specifically for that very thing that you mentioned. Yes, ma'am. Coms. Okay. May tanong ako, Coms, digital age. Pagka sinabing digital age, alam. Yes. Then papasok na dyan yung AI Opo. and all. I mean, ako na muna, as a writer, I can really say na yung AI has helped a lot already. I mean, long before AI, I have been writing na already. Pero ngayon, nakikita ko nakakatulong din naman siya. What is your perspective on this, Coms? Bilang as a visual artist, iba din man sa akin. Yes po. As a writer, you as a visual artist. Tell me about this. Sa akin naman po, ma'am, yung AI din, grabe yung possibilities na kaya mong magawa sa AI. Yes. Like, katulad ko, halimbawa, mag-picture ako ng sarili ko, kaya ko mapaputi ang sarili ko, di ba? For example, may mga nuances sa Len Orion, shout out. Ayan, Ma'am Len, so nasabi ko sa iyo. Anyway po, sa sa photography naman, when it comes to photography naman po, yung gamit ng AI is, halimbawa, may mga nuances dun sa photographs that you took, pwede mo siyang maalis. Pwede yung malinis. Malinis, Ganun, pwede mo siyang malinis, pwede mo siyang ma-enhance pa na mas lalo. Kaysa yung dati, kailangan mo manually, kailangan mong i-adjust yung ISO, kailangan mo i-adjust everything na para lang gumanda yung shots Yes, mo. oo. Unlike ngayon, in one click, you can do it. Yeah, oo.
Pero nakakatakot din, di ba? I mean, like Yes. people can basically abuse the AI. Yes, ma'am. I mean, you can make a photo out of nothing already. Sabihin mo lang na make me a photo of a cat. Mga Para prompts, mga ganyan. ganun, di ba? Opo. Yes, ma'am. Pero nakikita mo naman yung difference, di ba? Yes. Pero iba pa rin yung orig. Opo, Diba? talaga. Iba pa rin yung orig. But sabi nga during our seminar with Jail Superintendent Jerex Joseph Bustanera noon, during the Congress, I think that was last year, ang sabi nga ni Sir, the AI can help. But Yes. basically, it's still the humans who are actually telling the story. Humans are the ones giving the ideas. Yes, ma'am. Ganun. So, gawin natin na pakinabang Nabang. sa magandang paraan. We do not abuse this. Yes, Yun. ma'am. Ayan. Okay. So, let's from your creative aspect, let's go back to the jail. Nakakasalumuha mo lagi yung mga PDL araw-araw. Yes, I mean, as in a big jail. Legazpi City Jail is a huge jail. So, nakikita mo ba na yung art or yung pagiging creative, nakakatulong din ba to sa kanilang rehabilitation process? Well, ma'am, honestly, sa everyday na pakikisalamuha namin at pakikipagkwentuhan din sa kanila, syempre, iba't iba ang mga kanilang mga past experiences and also their life stories. Doon pa lang, ma'am, meron tayong pwedeng magawa na maaaring makatulong sa kanilang rehabilitation process. Halimbawa, may mga PDL tayo na nakakapag-share ng kanilang talents and drawings, kaya nilang magbinta. So doon, Oh yes, si Kuya. at that point, Yung nagduduro dun sa bayong. yes, ma'am. Si Kuya, si Kuya. Doon pa Ayun. lang, ma'am, we can help them to grow and develop their skill. And when it comes sa pagiging creative din natin, we often use it sa social media platforms Yes. to have a social media engagement at masuportahan ang kanilang mga ginagawa. Yun po. Ayun. At also, let's just recap, no? Opo. Kasi, di ba nagkaroon tayo just at the onset of 2026, nagkaroon tayo ng Arts Behind Bars. Yes, yes. Di ba? That Opo, actually happened in January sa sa tulong to ng initiative ng Naga City District Jail Mail Door with one of our visual artists Opo. na si JO3 Mac Allison Calleja. And syempre, yung ating acting warden dun, si Chief Inspector Ralph Vincent M. Bobis, with the collaboration of the one and only Bicolano man. Yes, ma'am. Okay, si Sir Renato Jao, one of our local visual artists Artists. din. And we want to say thank you to Oriental Hotel Legazpi for giving a venue para doon na ma-display yung mga painting ng ating mga PDL. Ayan. Ayan. Okay. So, from Legazpi City, napadpad na tayo ng Kamsur. Ang dami. Ayan. Okay. So, let's get to know the personal perspective of Comida, no? Ano yung magiging advice mo sa mga jail officers or even to other listeners sa may mga hidden talents? Ayan. Pero, nahihiyang ipakita o gamitin ito sa kanilang trabaho. Well, para po sa Kasi akin, meron ma'am. tayo, di ba, mga tipong Yes po, huwag kang pa-verify. Nahihiya mga pa ganun. siguro. Oo. Ano. Ma'am, para po sa akin, ma'am, may instance kasi na based din sa psychological studies or expert analysis, yung mga individuals often hide their talents talaga due to complex interplay of fear or meron sa kanilang past experiences, meron silang na-experience dati, or even social pressure. Ang ma-advise ko po siguro is, for me lang po, is to try. And if not, start small. Yes. And maybe get out dun sa ating comfort zones. Kasi sa Get ating out of the box. yes, the Or box. maybe there's no box at all. Kaya nga po. You just parang pinapaliit mo lang Pero sa ating mga listeners and even sa aking mga kapwa jail officers po, ang advice ko din po is embrace it and don't be afraid to show it po. Bigyan natin ng chance kasi once in a lifetime lang po yan. Malay po natin dyan tayo mag-benefit, dyan tayo mag-grow Mag-shine. and Oh. mag-succeed. And also, develop po din natin yung growth na ating mindset para mag-grow po tayo at self-compassion. Practice self-compassion. Parang mahalin mo yung gawa mo or mahalin mo yung kung saan ka magaling. And
sharing work slowly. Slowly lang. Padahan-dahan lang po. Ganyan lang. I like what you said, Coms, no? Mahalaga yun kasi sabi mo, di ba, start small. Yes, ma'am. No? Kasi how can you build your confidence if you do not get out of your comfort zone? Di ba sabi mo nga, nahihiya, Opo. or parang meron silang na natatakot, Natatakot. na ma-judge. Wag kasi tayo mag-judge hindi man kayo, Hindi man tayo judge. Okay. Hirap kasama dito ni Coms. So, anyways. Ayan, okay. So, it's like, yun nga, you have to start small, you have to build your confidence, mistakes are already a part of it. Yes, okay. ma'am. Uulitin ko, no, sa visual artist, tapos sa akin naman na speaker Yes. and writer. Ako naman, I started really bad in writing naman. Yung akala ko, ang galing-galing na, kinorek siya ng officer na binagyan ng maraming bulaklak at naging island na siya ng mga kung ano-ano. May dagat pa nga. Oh my God. So that actually, that made me realize I have to improve my work. Yes. Until such time, after how many years of writing, I was able to improve my craft na rin. Ayan. Just the same with hosting. Yes, ma'am. I mean, like, you have to build your confidence from scratch. You have to, yes, we have this talent, pero syempre, para ma-build mo yung confidence mo, kailangan mo magsimula talaga. Apo. 'Di ba? Okay, since napag-usapan din naman din natin to, tuloy-tuloy na lang, no? Comes yung pinaka-paborito mong subject na i-photograph. Feeling ko kami, ang hilig-hilig yung maglitrato ng mga yung mga tawag niyan, yung mga stolen shots. Candid. Mga candid. Hindi stolen. Hindi stolen, ma'am. Candid. Hindi. Okay, the time check is 3:45 in the afternoon. We are once again taking a very, very short break, but Chill Matters and the community will be right back. DWIZ time. It is now 3:45. This time check is brought to you by Honorable Noel E. Rizal and the Provincial Government of Albay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Inyo nang maririnig ang programang magtatanggol sa mga inaapi, magbubunyag ng katiwalian na nangyayari sa ating bayan. Tumuto at makinig dito sa 92.3 DWIC-FM. Rabas kung Rabas. Sabayan din mapapanood sa UTV, RBN News Television at Golden Boy. Aksyon agad Facebook page. Makakasama si Golden Boy, Adrian Duterte. Rabas kung Rabas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa M. Luwilier! Now na! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Paghanda ang kinabukasan mo kasama ang Fortune Life. Fortune Life. Magplano para sa inyong kinabukasan. Bisitahin ang Fortune Life at www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang social media accounts. I-search lang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today.
Alright, nagbabalik po ang Jail Matters and the Community. Dito yan sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon. Ito po ang inyong lingkod na si SJO1 Ruth M. Castor. Kasama ko po ngayon si JO1 Jezreel C. Comida, ang pride ng Legazpi City Jail. Hello po. Okay, so bago tayo umalis, we were talking about your favorite subject na i-photograph. That's pinagdidiinan ko talaga na stolen. Sabi mo naman, candid. Candid. Oh, hindi pa. Gusto talaga niya ni Combs ang maglitrato yung mga, sige na nga, ng mga candid. Okay, so going back to the question, your favorite subject to photograph? Mostly, ma'am, human-centric stories. Parang, bale, mga, naka-specify lang po siya sa mga tao talaga, ma'am. Okay. Oh, so that explains why you love to take photos of Len, myself, Yes, ma'am. Minette, Yes. Ossie, Nikki. Okay. All right. So why did you choose human-centric, how do you call that again? Human-centric stories. Human-centric stories. Okay. Why? Siguro, ma'am, dahil they are visually presented to the community. Kasi nakikita natin yung emotions, yung vibe. And then kapag tiningnan mo yung litrato, parang it speaks for itself talaga. Like, pag nakita mo siya na nakatawa, and then ikaw, mahahawa ka. And then kung nakita mo siyang something na they're doing like, na halimbawa, nakanganga, mapapatawa ka talaga. Ito yung sinasabi ko. Pero on the Mahilig other, ka dyan eh. on the other part naman po, makikita mo yung emotions na Raw. yeah, that's the raw emotions po talagang gusto kong makapture pag ganun po yung mga subject ko. But in fairness naman kay Combs, these are really amazing photos at talagang nakukuha niya. Yung parang tipong, it is not our most beautiful shot, pero don't worry, di naman niya linalabas sa social media. Yes. Doon lang sa GC namin. Amin lang. Amin lang. Di ko naman makamis na gamit ang leverage to ni Combs eh. Ay, may ganun. Uy, may ganun bigla. Bati muna tayo, Combs. Ayun. Okay, we wanna say, ako muna, Combs. Is that Sige okay? po, okay. Habang nandito pa yung mga classmates ko from Visayas and Mindanao. Wow. Hello to Sir Dondon B. Ralieba of JJLC Class Magilla 2024, Manjuyod District Jail. Tama po ba? Hello, sir. Manjuyod District Jail. Ayan. Sir Jigs Mayor, Ozami City Jail Male Dorm. And kasama ko po ito sa dorm 2. Mate Joanne Sinangote Tapak. Oh, they're watching. And Sir Clyde Pantalita. Na-idol ko to. And of course, ayan, si Owan. Congratulations, Owan. Finally, graduate na rin. At may award pa to. Hi, Owan. See you soon. See you soon. Okay. And also, nanonood din po si Ma'am Mylin C. Ayan. Kabanks ko to. Parang dito siya sa right side ko. And also, our friends from BGMP Santo Domingo District Jail are also watching. Okay. Pero di po ditong comment from Jinky Comeda, aside from being a fashion JO1, great singer din po si Combs. Ayan. Ayan. Pag gusto niyo ng sample, gusto niyo kumanta si Combs. Wala na pong oras. Sabay may ganun. Okay. Anyways, ikaw, Combs, yung mga pa-shoutout mo dyan. Ayan po dito, ma'am. Pag mong kalimutan yung sa gate, don't forget. Yes. Gusto ko din po, ma'am, batiin yung iba po natin mga nag-comment sa ating live. Kanina nakita ko si J1 Blanco. Hi po, Sir J1 Blanco. And then, ito po si Sir Moy. Hi po, Sir Moy. Good afternoon po. Sabi niya, good afternoon. Oo, si Doc Moy, nanonood. Po, ma'am, sir. Hello po. And, yun. So, nanonood pala si Doc Moy. Ayan. So, I would like to give my shoutouts na naman. I would like to give shoutouts syempre sa aking mga kasamahan dyan po sa Legazpi City Jail. And lalo na syempre sa kasamahan ko sa escort team. Yan, sa aking escort supervisor na si JO3 Dominico E. De La Cruz. Busy pa sila eh. Kay Sir JO3 Jason Ibones at kay Ma'am Jean JO1 Jean Corteza. At sa aking mga classmate din po, ma'am, batiin ko na din po sila. Yes. Sa aking mga classmates ng Marikmat 2022-02, sa JBRC Class 2023-04 Masidsi Club, sa aking Charlie Company, hello po sa inyo, ma'am, sir. At syempre sa QRT Class 02, hello po mga sirs. Sa running team din ng BJMP Reformers, hello po mga sir, ma'am.
sa aking mga dating katrabaho, nagpapa-shoutout ito eh. Sila Ma'am Openg, kay Ma'am Emily na nagbe-birthday ngayon. Ma'am, happy birthday. Sa family ko, kila Tito and Tita, kila Ate Jinky, mga pinsan ko nanonood ngayon, kila Ate Annalyn, kay Ninang Sel, hello po. At sa team na walang pahinga, kaya team panalo talaga. Kay Sir Ed, hello Sir Ed. Hello. Kay Ma'am Lenlen at kay Ma'am Lodado. At dyan sumakasama namin sa gate, hello po. At syempre kay Ma'am Ruth, hindi kompleto ang team panalo pag wala si Ma'am Ruth. Katabi mo. Katabi ko si Ma'am Ruth. And ayan po, thank you po ulit sa inyo sa panonood. Ayan, okay. So before I ask you your final question, ito rin pa gusto ko po palang batiin yung ating mga ultra runners ng Yes. Team Reformers for completing the 100K and plus na Bachman Ultra Marathon na nangyari noong April 2. We want to say congratulations for finishing in 5th place. SJO1 Erwin G. Buban, JO3 Maria Janice Bonto, 3rd place, women overall category. Ayan. Lalakas. Ba yan? Lalakas na talaga nila, promise. Hanggang 21 km lang ako. 100 km parang... Ano ba kasi hinahanap nyo? Ba't kayo nagpapagod? So anyways, congratulations. You guys are amazing. Yes po. Congrats po, People ma'am, sir. for being able to complete the 100K and plus na rota. Grabe yan. Okay. Shoutout din syempre kay John Roger Calisin, Ramil Bonagua, and John James C. Doctolero. Ayan po, gusto rin magpa-shout din yung mga team Katanduan, sila Sir Kevin, hello. sila Sir Tabs, si Trumpet, si Ma'am Arlene Magno. Hi po sa inyo. Ayan. Feeling ko yung sa band yan. Makasama yan sa Reformers Band. Yes po, ay mga kasamahan ko po sa Reformers Band. Hello po. Baka singilin ako mamaya. Ayan o, ayan na. Okay na, wala na. Okay na Good po, na. okay na, okay na. Alright, so before we end this program, one last question kay Coms. Eto, bilang isang photographer, ano po, if you could like capture one photo that represents Reformation sa loob ng City Jail, what would that photo look like? For me po, parang the pinaka-essence ng gusto kong makuhang litrato is the jail warden with the PDL that merong parang meron silang something na pinag-uusapan and then makita ko yung emotions dun sa kanilang mga muka. Like the clientele is giving or nagpapasalamat kay jail warden but it's like a candid shot. Tapos dun po gusto kasi na i-quote na dun sa bawat litrato may kwento. Pero para sa akin po, bawat litrato ay kwento ng pagbabago. Oh, that's very well said, Comida. Ayan. Okay, we want to say thank you again to the warden of Legazpi City Jail, Jail Superintendent Elder K. Samonte. Yes po, sir. Sa pagpapahiram po kay Comida ngayong araw. Thank you, sir. Thank you po, sir. And Coms, thank you very much for joining me for the past thank you, hour. It has been such a great pleasure na Yes po. makausap ka na seryoso. Thank you. Nag-uusap kami nito ni Comida eh. Kala mo eh. Well, Anyways. sumabay na naman. Ayan. Okay. So sa updates po natin, please don't forget to like, follow, and subscribe to our channel. We have our Yes channel po. already in YouTube. Yes po. BJMP Reformers sa YouTube. Yes And then sa ating pong Facebook page, i-follow nyo lang po yung Bicol BJMP Region 5 Reformers News Service. Yes. Yun po yung ating official page sa BJMP Region 5. For your updates on the recruitment, i-follow niyo po yung page na BJMP R5 Recruitment. Ayan. Yeah. So, ang gusto din po nang batiin ang Chief ng PRM Division na si Jail Superintendent Marjorie Tachisi Orlain. Hi, Ma'am Jo. Marahil na aga po. Ayan, we are going to wrap this up na. Coms, magpaalam ka na? Yes po. Sa lahat po ng mga tagapakinig at mga taga-subaybay po, sa lahat po ng nakasama namin sa oras na ito, maraming salamat po sa inyo. And ingat po kayo lagi. Okay, at ito po si SJO1 Ruth M. Castor. Kami po ay nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. And like I always say, bago matapos ang program, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. I'll see you next time, guys. Bye!